Okay? So, sa atin, dahil sa kasalanan, Romans 6:23, dahil sa kasalanan, tayo ay tatanggap ng kaparusahan. At ang kaparusahan na yun ay kamatayan. Lahat tayo. Yun ang deserve natin. Pero binigyan tayo ng Panginoon ng buhay na walang hanggan. Ang tawag dyan ay mercy. Hindi natin natanggap yung kamatayan, bagkus ang natanggap natin ay buhay na walang hanggan. That is mercy. Not receiving what we deserve. So, ang sabi dyan is, mapalad ang mga mahabagin kasi sila'y kahahabagan. Ang katotohanan yan is, kaya tayo magiging mahabagin sa kapwa natin because nakatanggap na tayo ng habag mula sa Diyos. Ang kailangan lang is yung habag na naranasan mo mula sa Diyos, ipaparanas mo rin sa kapwa mo. There are so many things na pwede kang mahabag o magpakita ng kahabagan, di ba? Halimbawa, yung mga nakahiram sa'yo. Sino ba yung mga may nahiraman sa inyo? Di ba? Tapos makita mo, ay, pasensya na, wala ka ako. Yung wala kang ginawa para sa kanya, yung pinatawad mo siya, inunawa mo siya, nakaranas siya ng habag, ng mercy. Okay? At ang tanging makakagawa lang yun is yung merong puso na nakaranas din ng habag. At ang isang mananampalataya yan. Ang isang tunay na mananampalataya, unang-unang nakatanggap ng habag mula sa Diyos. Okay, so blessed are the merciful, for they will be shown mercy. Makakatanggap sila ng habag. Now, ang susunod, mapalad ang mga may malinis na puso sapagkat makikita nila ang Diyos. So, paano ba magkakaroon ng malinis na puso ang isang tao? Paano kaya? Sabi sa Psalm 119, how can a young man cleanse his way? Paano? By taking heed sa iyong mga salita. Sabi ng psalmist. So, paano tayo magkaroon ng malinis na puso? Of course, kailangan natin magpalinis sa Diyos. Kaya mapalad ang may malinis na puso or mapalad ka kung ang iyong puso ay nilinis ng Diyos. Pure heart or dalisay na puso at patuloy na nililinis ng Diyos. Yun yung pure. Ang pure heart ay kumbaga ay merong sense ng pagiging inosente, pagiging dalisay na puso, hindi mapag-isip ng hindi maganda sa kapwa. Sino yung may ganyan na kaisipan sa atin? Halimbawa, pupuntahan natin si punta tayo dyan. Ay, sabi mo, may gusto sa akin ko. Diba? Mag-isip. Oo. Hindi ba pwedeng mamasyal lang at mamumusta lang? Agad-agad, ay, dito na lang, manghihiram to. Oo. Diba? So, the pure in heart ay sila yung mga hindi mapag-isip sa kapwa. Hindi palaging nag-isip ng hindi maganda. Yan. Sila yung mga pure in heart. At, of course, again, itong mga pure in heart na to, sila yung unang-unang nakaranas ng paglilinis ng Diyos. Nilinis sila sa kanilang kasalanan, nilinis ang kanilang puso. Ito yung mga puso na dating pusong bato, pero pinalitan ng Diyos ng pusong flesh, a heart of flesh. Yung heart of stone, pinalitan ng Diyos ng heart of flesh. Now, ang naghihintay sa kanila ay makikita nila ang Diyos. Okay?
makikita nila ang Diyos. Itong mga tao ito na, of course, nandiyan din yung pagiging straight, no? Straightness, honest, walang tinatago or transparent, walang mga hidden agenda. Yan yung mga pure of heart. Merong pure heart. Sa buhay na ito, makikita o mararanasan ang galaw o pagkilos ng Diyos sa kanilang buhay. Ang tanong ay, meron bang taong makakakita sa Diyos? Sa panahon natin, sa sitwasyon natin ngayon, meron bang karapat-dapat na makakita physically sa Diyos? May nagka-claim na, ay, nakita ko ang Diyos sa panaginip. Okay. Ay, nakita kami sa Diyos, nakarating nga ako sa langit eh. Diba, magkikwento sa langit, eh, meron niyang ilog doon, ginang. Pero sa panaginip yun. Sa panaginip. Pero kung ikaw ay isang Kristiyano, binago ng Diyos, you will see God. Makikita mo ang Panginoon sa nature, makikita mo siya, ay sabi niya, ang ganda ng bulaklak. Makikita mo ang Diyos doon sa bulaklak. Yung iba, makikita sila bulaklak. Pipitasin lang yan. Diba? I-display. Okay, ilalagay sa kanya. Ay, ganyan. O, diba? O kaya yung iba naman, apak-apakan lang. Ang ganda ng bulaklak yan. Pero ang isang pure in heart, iba yung kanyang nakikita. Okay. Wow, ang ganda ng bulaklak. Sabi niya, ang Diyos ang mahilikha niya. Ang Diyos ang lumikha niya. You will see God in nature. Pag ikaw ay mayroong pure heart. Hindi lang yan. You will see God sa Scripture. Okay, pag nagbabasa ka ng Bible, yung iba sabi nila, yan ang isa pa na katang-isip, yan isang mythology. Diba? Lalo na kung ang nagbabasa ay isang matalinong tao, scientist, yan, o marunong. Yung iba naman, titinan yung Bible, hindi para maghanap, para hanapin ang Diyos, hindi. Para maghanap ng, ito, ipanglalaban ko kay ko. Maghanap lang ng pang-support niya sa idea niya. Pero if you have pure in heart, from Genesis hanggang Revelation, makikita mo ang Diyos doon. Hindi lang siya basta kwento, hindi lang siya basta istorya na nakakaboring naman to. Hindi. You will see that. Pero only those are pure and in heart. And then, the pure person, yung person na merong pure heart, will see God sa loob ng church. Yan. Makita mo yung kapatiran, makikita mo ang galaw ng Diyos. Mararamdaman mo ang presensya ng Diyos sa loob ng church. Sometimes even sa family, makikita mo ang galaw ng Diyos. Makikita mo ang Diyos. But if your heart is not pure, baka sabihin mo, wala naman Diyos. Ang katagawanan, wala naman Diyos eh. It's because corrupted yung puso. Corrupted pati yung kanyang isipan, na ang kanyang naisip lang is nakikita niya puro kabuluhan, puro patayan. Diba? Pag makita mo, manood kang balita, makita mo yung mga yon. Nangyari yung landslide, ang daming namatay, flash flood, yung bigmaan sa Middle East. Makita mo yung mga balita na nagkakaroon ng tagutom sa Africa, sa Gaza. Nagkaroon ng tagutom. Asan ang Diyos sa ganito? Wala namang Diyos. Ay kung man Diyos, bakit? Diba? So, but if you have a pure in heart, you know what is happening. Malalaman mo o maunawaan mo kung ano yung nangyayari. And you will see God even sa mga sitwasyon na gano'n. Pero, yan ay mga dito sa lupa. Yung if you have a pure in heart, mapalad ka kasi makikita mo ang Diyos face to face. Pwedeng hindi man sa ating panahon ngayon, but in the future,
makikita natin at makakakwentuhan ng Diyos face to face, makaka-fellowship natin. At ang susi dyan is to have a pure heart. Again, paano kasi tayo magkaroon ng pure heart? Of course, surrender mo lang ang iyong buhay sa ating Panginoong Jesus. Humingi ka ng tawad at huwag na asayang mga kasalanan at tanggapin mo siya, gawin mo siya Panginoon sa iyong buhay. Not only Savior, hindi lang tagapagligtas, kundi Panginoon ng iyong buhay. Okay? The next is mapalad ang mga mapagpayapa. Peacemaker. Ano ba ang peacemaker? Ano ang peacemaker? Taga-pamagitan? Yun ba yan? Parang sa United Nations, sila yung mga peacekeepers. Peacekeepers, pero sila yung may pinakamodernong gamit pang digma. Ano ba ang peacemaker? Ang definition ng peacemaker is someone na mamamagitan ka in the middle ng dalawang nag-aaway o nagkakaroon ng conflict. So, gumagawa ka ng paraan para sa kapayapaan. Yun ang sa physical. Pero, sa Panginoon, bilang isang mananampalataya, bilang isang Kristiyano, ang hinahanap niya is for you to become a peacemaker ng Diyos. Tagapamagitan ka between, ikaw yung magiging daan para ang mga tao ay mapalapit sa Diyos.